Matarik na nga. Pakaliwa pa. Ang ganda tignan ng switchback sa likod. Ahon pa. Kailangan kayanin. Hingal na. Hello everyone! Ako si Roy. Ako naman si Lot. Kami ang Roy Lot Lot Bike Date. Kami ay mag-asawang mahilig magbisikleta. Kasabay nito ay ang pag-discover ng bagong lugar at adventure. Ang pagbike ay paraan rin namin ng pag-date. Masaya naming ibahagi sa inyo ang aming mga karanasan sa vlog na ito. Samahan niyo kami! Tara! Let's go! Good day mga Kabike Date! Ang journey natin today ay sa Aguila Base sa itaas ng Mount Makiling Forest Reserve. Tuklasin natin ang experience ng magbike sa loob ng gubat. Samahan niyo kami! Tara! Let's Go! Maaga kami nag-start from Binyan, kaya mapansin nyo na medyo dark pa ang start ng video natin. Maaga na rin kasing umiinit, kaya we hope to make it early sa Los Baños. Dito sa Maya pa natin i-meet si Nato. Siya nagyaya dito sa destination natin. Guaranteed daw na maganda ang ma-experience natin. Complex din ang intersection dito sa Calamba. May dumadaan from all directions, kaya ingat na ingat kami dito. Sana nag-e-enjoy kayo sa aming video. Give us a like, share, and subscribe para matulungan yung lumago ang vlog namin na ito. At mag-comment na rin kayo para lalo pa kaming mag-improve. Regroup lang muna tayo dito sa Los Baños Calamba boundary marker. Medyo mabilis ang takbuhan, mapapaaga tayo ng konti. Right turn tayo pagdating sa Municipal Hall. Dito tayo magsisimulang pumanik sa Mount Makiling. Short break lang sa 7-Eleven. Itong area na ito ay part ng Mount Makiling Reserve. Gobyerno ang nagmamay-ari ng karamihan ng lote dito, kaya karamihan ng government offices related to environment and nature ay nandito. Pataas na talaga tayo. Marami ng puno at tanaw na ang bundok. Mabigat na rin padyakan. Mga 9% gradient din. At ang sabi nila ay pukana pa lang tayo. Naku, mapapalaban talaga tayo. At this point ay may safety reminder. Yung path daw ay lusong at baka mag-overshoot daw kapag di makontrol ang speed. Eto nga, lusong na tayo. I-manage lang natin ang speed. Baka pulutin tayo sa bangin. After mag-right turn, buwelo tayo at paahon. Matarik na nga. Pakaliwa pa. Ang ganda tignan na switchback sa likod. Ahon pa. Kailangan kayanin. Hingal na. Alalay lang at baka sumobra ang heart rate. Kakayanin pa. Hindi ko na kaya. Sobrang hingal. Pahinga na, inulang sa baon. Baon na hininga. Ano? Puro kayo pahinga. Lipat ako, lipat lang ako. Konti lang Ang naman ano po nito yata. parang si ano parang si Padjakar. Sayang, sira na yung arko ng Boy Scouts of the Philippines.
Di pa naman ako nakapagpa-picture dyan. Nasa BSP Jamboree site na tayo. Alam niyo ba, dito ginanap yung 10th World Scout Jamboree noong July 1959. Inatenan ng mahigit na 12,000 scouts from 44 countries. Ito yung first na ginanap ito sa Asia. Siguro mas masukal pa ito noon. Ano reaction ng mga scouts noon, especially yung first time sa tropical forest? Natakot kaya o na-excite sa adventure? Nang nakita ko itong BSP Monument, brings back memories ng participation ko sa 8th National Jamboree sa Baguio City. Hindi ko nasasabihin kung kailan ha. Maganda din talaga surroundings dito as we proceed to UPLB getting off BSP compound. Pinalapad at sinimento na ang kalsada outside the gate. We are already inside UPLB. Turn right lang tayo papuntang forestry. The building on the left is the UPLB Library. Turn right tayo crossing the bridge at taahon tayo sa kanan. Sarap naman ng ganito, pag puro puno. We are now entering College Forestry and Natural Resources. Wala pa tayo sa gate. Wala pa. Para saan ba yun? Yung ano sir, sabi nila yung Aguila Base doon sa taas, kaya tinawag na Aguila Base. Doon sila nagpapakawala ng mga agila. Doon sila pinapakawala ng mga nakikita nila. Talaga? Akala ko ano yun? Communication ng ano, para sa mga forest ranger. Para pala sa agila yun. Pag pinakawala nila doon, kaya tinawag na Aguila Base. So, nandito na tayo sa Botanic Garden. Ay dati parang yung ano dyan, field trip eh. Siguro nakadalawa na ako dyan. Nandun sila nagpapapicture taking. Nagpapapicture pala sa isang siklista. Siya pala si Mr. Carlo Garcia. He completed the Philippine Loop Adventure Tour na kumpleto niya yung buong bansa ng pagbike for 6 months. Nakaka-inspire. Malamang gawin naman naming mag-asawa in the future. Malay mo! Narating na natin ang entry ng Mount Makiling Hiking Trail. After registration, go na tayo! Sa sobrang puno dito. Minsan namamatay yung ano, yung bike computer, hindi makasagap ng ano, GPS. Oh, Station 2. Ang peak 7.8 pa. Malayo pa, pero ang elevation 278. Ang tindi rin nila, no? Sarap siguro dito. Abot ba internet dito? Ayun, dadaan lang natin sa ano, Station 3 marker. Ayun, kitang kita, nagpapahinga pa sila. Ayan o, umuuni na naman. Ibon ba yan? O kuliglig. Forest talaga, nasa gubat. Morning. Magpipiknik kayo. Ayun, tara. May dahilan tayo para tumigil. Yung ganun ginawa sa akin. Ano yun? Ganun talaga pagkasama mo. Tandaan, masakit. Pero pagka lalabas mag-isa, nakakalabas. Hindi talaga ako makatayo, tsaka yung lakad. Mahogany plantation. Planted 1940. Ano na pala yan, no? 84 years old na.
Mga ano kayo, researcher? Okay yan. Ayan, station 4 na tayo. Ito pala ang pinakamahabang gap between station 4 at saka station 5. Almost 1 kilometer. Pero sana ganito lang, hindi masyadong matarik, which is good. Kaya enjoy, kita nyo naman, di ba? Kita naman, hindi na kailangan sabihin pa. Ganda ng view. Forest. Actually, bangin dito sa kabila eh. Hindi ka naman malulula kasi puro puno. Ang taas ng puno, kala mo dyan lang, kalibel lang ng kalsada. Mga mature na talaga yung mga puno. Ayan, may time talaga na walang GPS, tumitigil yung flight computer. Kasi tingnan mo yung gradient, 17% gradient. Yung pagsukat kasi ng gradient in a given distance, yung inclination ilang percent degrees, kaya kino-compute. Although hindi siya matarik na matarik, pero tuloy-tuloy na mahaba, kaya ganyan. Ayan, gradient. Pero okay lang, kahit hingal ako, enjoy naman. Tapos malilim pa, pag nakikita nyo isasalubong yung mga puno na nagpa-provide ng shade. Ang ganda, no? Wow, umangin, bagsakan yung mga dahon. Station 5, 371 meters hanggang station 6. Ang ganda ng view. Nagdadala yung nakakulay pink talaga. Sa mga viewers, sa mga nanonood, mga friends, wala kami ibang masabi. Hindi, ang ganda talaga ng view. Lalo na kung nandiyan sa harapan mo asawa mo. Kailangan ko sabihin yun eh. Nilagot ako dito, kahit dahil malilim, kahit medyo alanganin ka ng pumanik dito, hindi mo ramdam. Actually, alas 10 na ngayon, parang hindi mo naramdaman na mainit eh. Tignan mo, picturean mo yan, ang ganda. Pwedeng screensaver, pero hindi pwede i-save sa company. Virus, pagagalitan tayo. Madulas ba yan, ganyan? Buti hindi pa nag-uulan eh, no? Para hindi malumot. Ay, mga bulaklak. Wild dito yan. Mahal yan pag binaba. Oh, kilala natin yun ah. Ate, kilala namin yun. Kumain na yan. Oh. Saka pakilala ko pala yung mga kasama namin. Ito si Erwin. Ayan, parang si Padjakar. Ito si Nato. Ayan, paborito kong ano sa Facebook. Inaano ko niyan eh, binablind item ako. Hindi po yun, hindi. Isa pa sa kasama natin, si Lloyd. Ayan, parang si Binigard. Hello po. Si Andy. Si Harry. Yan talaga. Ayan, ang The Beast. Kumote tayo. Turun. Yung isa pa sa kasama namin, si Eric Irisque. Vlogger yan, vlogger. Good morning po. Para makita, Rainforest Park. Tara na, una ka na.
Station 7 na pala to. Nakaano picture? Ang bango no. This is a rare chance na naging palusong kahit wala pa sa Aguila Base. Ito yung daanan papuntang Mud Spring at defined siya as Station 8. Ang daming hikers. Enjoy nga kasi ang lilim eh. Mas malamig. Station 9 na tayo. Station 10 na tayo. Medyo mahaba sa next station, mga 850 meters. Malapit na. Malapit na. Kaya ako pa tumigil. Ang lapit na eh. Go! Kaya mo yan. Napagod na siya. Ito yung magiging madulas sa mamaya. Covered na ng leaves yung kalsada. Tapos yung kalsada parang medyo malumot. Kaya ingat tayo mamaya. Pababa. Ingat pababa. May unahan mo ko. Mauna ka. Kasi walang mabidyohang maganda eh. O yan, di ba? May maganda na. Kitang kita naman. Kitang kita, di ba? Mukhang malapit na. Andun na yung mga tao. Yaso pa. Kala ko kung ano. Mahabol. Sino kayo nahabol nun? Kapagod. Ang taas ng heart rate ko. Kaya stop muna. Nahirap na. Ingat tayo. Kaya yung sa mga nagbabike, yun din yung babantayan din. Yung heart rate. Kahit sabing nagbabike ka. Pero hindi mo binabantayan yung heart rate mo. Parang ano yan eh. 220 minus your age. Dapat din yung heart rate mo. So, parang instant parang ano to. Mga 7 over sa target heart rate ko. Kaya pahinga mo ng konti. Approaching na tayo sa end of our destination. Narating na rin natin ang Aguila Base. Yehey! Actually, ito wrong Peak 1, Station 1 to 11. Starting point ito ng Peak 2, Station 12 to 30. Ito, ba't ang daming ganyan? May mga ano pa, station 11, tapos nilalagay pa yung distance. Ano daw May po, significance ba yung number? meron po para sa mga rescue just in case na may mga maaksidente. Kasi itong bundok, wala kang ano eh, yung palatandaan kung saan eh. Kaya naglagay sila ng station by station. Ang galing. Pag sinabi Paano, mo, nandun kami sa Teka, station ano 5. sasabihin? Ibang may alam. Ibang may alam. Kumpleto na ang grupo. Syempre, picture. Halo-halo na free refill ng sahog. Except yelo. Naging masaya ang journey paahon sa Aguila Base sa Mount Makiling Forest Reserve. Although medyo hihingaling ka sa ahon dahil continuous ang banayad na pataas, ang ganda ng view na di nakikita everyday. Palusong na kami. Bilisan ko na lang ang speed ng video. Alalay tayo sa brake at medyo madulas dahil sa dahon at ilang part na may lumot.
masakit na sa kamay dahil sa pagantabay sa preno. Hindi mabigyan justice ng video, ang ganda ng tanawin sa actual naming nakita. Enjoy talaga kami rito. Wow! Ganda ng view! Even sa paglabas namin ng forestry ay na-speed up ko na rin ang video dahil palusong din ito. Nasa UPLB na kami. Medyo mainit na, not unlike sa itaas kanina. Hanggang dito na lamang ang journey natin mga kabike date. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. Press na lang din ang bell button para ma-notify kayo sa aming latest upload. Comment na rin kayo for our improvement. Pwede ring panoorin ang ibang videos dito. Until next bike date, bye!